Amen. Praise the Lord. At tayo po ay darako na po sa pinakamalagang bahagi natin bala na programa na kung saan ang pagkikinig at pag-aaral ng Word of God. Kung maaari po ating i-take note, isulat po natin sa papel para magpalay tayo malapin. Narito po, binibigay ko ng buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Caloya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahalang Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo. At ang pinakamataas sa pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, karangalan at kadakilaan ay sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At patuloy po nating inaalala mga di malilimot ang aral na ating beloved pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, gayon din ang ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Malugod din po akong bumabati sa ating mga minamahal na beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang na ating beloved pastor, sa lahat po ng ating mga minamahal, mga kapwa manggagawa, Luzon, Visayas, Mindanao, maging nasa ibayong dagat, mga kapatira natin sa iba't ibang panig ng mundo, sa mga kapatira natin dito sa buong Pilipinas, magandang gabi po sa inyo. Sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay sa ating banal na gawain, maligayang panonood po, at kindly makiisa po tayo. Manalangin po muna tayo mga minamahal para maabot ng Diyos ang ating mga kahilingan sa Kanya. Tayo po'y manalangin muna mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihan pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Minsan pa mahal na Panginoon, kami po humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, pagkakasala. Mahal na patawarin mo po kami, linisin po ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat dapat magdala ng banal at sagradong salita. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa aming bibig. Malapang bigyan mo ng pananampalataya lahat ng mga nakikinig, mga nanonood. At bago matapos ang banal na programang ito, hipuin mo po sila, matanggap nilang kompletong kagalingan at anuman ng kanilang mga kahilingan, ibigay mo sa imalang kapamaraanan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Mga minamahal, kahit buksan muna natin pambungad na talata. 2 Peter chapter 3 verse 10 up to 14. Dito po sa 2 Peter chapter 3 verse 10 up to 14. Datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw niyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yama ang lahat ng bagay nito ay mapupugnaw na ganito. Ano ang anyo ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain, na ating hintay ang pinakananasa at pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito ang sangkalangitan ay nagniningas, ay mapupugnaw, at ang mabagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo nagsipaghintay sa mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpuan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal at Panginoon, minamahal ang ating paksa ay pamagatan po nating principles of godly living. Ang prinsipyo ng isang banal at sagradong pamumuhay. Alam niyo, minamahal, dito po sa banal na kasulatan, nakasulat po sa Biblia, ito pong mundong ito, minamahal, ito pong sanlibutan na tinutukoy, ito po ay mapupugnaw sa matinding init. Ibig sabihin, minamahal, ito palang langit at lupa, ito palang ginagalawan po natin na sanlibutan, ito po ang gagawing dagat-dagatang apoy. Kaya sa ngayon, minamahal, wala pa pong dagat-dagatang apoy. Ang meron lamang po ngayon ay impyerno. Nasa 2 Peter chapter 2 verse 4. Na kapag ang tao po'y namatay, minamahal ang kanyang kaluluwa, ay mapupunta doon sa tinatawag na impyerno kung siya po ay hindi naglingkod sa Diyos at siya po'y namuhay ng makasalanan. At ang kanyang katawan ay magiging alabok at ang kanyang espiritu ay babalik sa Diyos sapagkat ito po ang pinakahiningan ng Diyos kung bakit ang tao po ay nabubuhay. Dito po sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang sabi po ng mga nabasa natin, mga minamahal, yamang tayo naghihintay ng bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katwiran, ay pagsikapan natin, sabi rito, pagsikapan natin masumpungan sa kapayapaan na walang dungis,
walang kapintasan sa paningin niya. Amen. Nais ng ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal na mamuhay po tayo ng walang kapintasan. Tayo po ang mga minamahal ay sabi rito, masumpungan sa kapayapaan, walang dungis at walang kapintasan sa paningin ng ating dakilang Diyos. Paano tayo mga minamahal mamumuhay ng walang kapintasan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon? Ano po yung tinatawag na principles of godly living? Ano po, mga minamahal, ang prinsipyo para tayo po'y mamuhay ng karapat-dapat sa harapan ng Diyos, na tayo po, mga minamahal, ay nasusumpungan na may kapayapaan, walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Unang-una, sabi po rito, mga minamahal, in good unang-una, sabi rito, obeying authorities. Ang unang prinsipyo ng banal na pamumuhay, mga minamahal, dapat sinusunod po natin yung tinatawag na authorities. Ang tinutukoy po dito na authorities, maminamal, ito po mga nasa mataas na kapangyarihan. Unang-una po, maminamahal ko sa ating iglesia na ginagalawan, tayo po yung mga mananampalataya. Dapat ang sinusunod po natin, ang ating una-una, ang mga nakatataas po sa atin, una-una, ang ating beloved pastor, beloved parents in the Lord, at yung kanilang mga anak, beloved children, the Almeida family, ang mga beloved ordained preacher, mga preachers natin, mga manggagawa na nangangasiwa sa banal na gawain. Ito po yung ating tinatawag na spiritual authorities. At yung tinatawag po, maminamahal na authorities, yung mga nasa pamunuan, ito po, maminamahal, yung pong mga namamahala, maminamahal sa sanlibutan ito. Ito po yung unang-una, yung ating mahal na Pangulo, yung mga senador, yung mga gobernur, yung po mga congressman, yung mga nasa mataas na kalagayan. Kung tayo po yung nasa ating mga syudad, yung ating mahal na mayor, yan po ang mga tinutukoy na authorities, ang ating mga alagad ng batas, mga nasa pamunuan, ang ating mga kasundaluhan, sila po yung mga tinatawag na authorities. Bilang tayo po yung mga anak ng Diyos, sabi po rito, obeying authorities. Yeah. Sabi ng Roma, Kapitulo 13, talatang 1 hanggang 4, maminamal, isa po sa pananagutan po natin bilang mga mananampalataya na naghihintay sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Bahagi po, maminamal, ng ating paglilingkod sa Diyos, ang tinatawag na pagpapasakop sa mataas na kapangyarihan, yung nasa authority. Ito pong binanggit ko kanina, mga minamahal. Basahin po natin, nasa Roma 13:1 hanggang 4, at mamaya, mga minamahal, idagdag po natin ang 1 Timothy chapter 2, verse 1 up to 4. Kayo idagdag natin sandali ito. Dito po sa aklat ng Roma, mga taga-Roma, kabanatang 13, talatay 1 hanggang 4. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang mga kapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. 2, kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang, at ang mga nagsisisalangsang ay magsisitanggap ng katulan sa kanilang sarili. 3, sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. At ibig mo bagang mawalan ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya. 4, sapagkat siya'y ministro ng Diyos sa ikagagaling mo. Dapat kung ginagawa mo ang masama, ay matakot ka, sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak, sapagkat siya'y ministro ng Diyos, tagapagiganti sa ikagagalit sa gumagawa ng masama. Amen. Idagdag natin sandali, 1 Timothy chapter 2, verse 1 up to 4. Dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 1 up to 4. Unang-una nga sa lahat bagay, inaaral ko na manaing manalangin, mamagitan, at magpasalamat patungkol sa lahat ng mga tao, ang mga hari at lahat na nasa mataas na kalagayan, upang tayo mabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kausayan. Ito'y mabuti, nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siya'y may ibig ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Amen. Tignan nyo, minamahal, sabi ng banal na kasulatan, isa po sa tinatawag na principles of godly living, yung obeying authorities. Doon sa tinatawag po, mga minamahal, na nasa mataas na kalagayan. Ang sabi rito, mga minamahal,
tayo ay pasakop sa mga namiminuno sa atin. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan sapagkat walang kapangyarihan hindi mula sa Diyos at ang kapangyarihan iyo ay hinirang ng Diyos. Kaya nga, maminamahal, nakakaya naman yung mga taong nagre-recite ng mga bersikulo. Tapos nilalabanan naman yung mga nasa pamunuan. Nilalabanan naman ng gobyerno, nagwiwilga po sila. Tapos kunyari, ginagamit yung banal na kasulatan. Yan po isang malaking pagpapaimbabaw, maminamahal. Kahit sila Apostol Pedro, maminamahal, ang mga alagad noon, sila'y kinukulong. Sila po, maminamahal, ay talagang pinaparatangan ng pawang kasinungalingan. Pero kailanman, mga minamahal, hindi nila nilabanan ang mga nasa pamunuan. Mas gusto pa nilang mamatay, mga minamahal, pero hindi sila gumawa, mga minamahal, na hakbang para siraan ang mga nasa pamunuan na nasa gobyerno, mga minamahal. Sapagkat ang sabi ng Biblia, nabasa po natin sa 1 Timothy chapter 2, sabi ang mga hari, ang mga lahat na nasa mataas na kalagayan ay upang kayo'y mga buhay ng tahimik at payapa at sa buong kabanalan at kahusayan sapagkat ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Ito raw po'y mabuti. Ha? Sabi rito, maminamal, sapagkat ito'y nakalulugod at ito po'y mabuti at nakalulugod sa Panginoon Diyos na ating tagapagligtas. Dahil siyang may ibig na lahat ng tao ay maligtas, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan. Kaya nga huwag kayong maniwala doon sa mga, kunyari, nagtuturo ng Biblia, pero sila po ang pasimuno ng mga rally, sila ang pasimuno ng mga wilga na nangyayari po sa ating bansa. Ginugulo lang nila, maminamahal, ang ating bansa sapagkat kung tayo po ay mga Kristiyanong totoo at tayo po ay mga totoong naglilingkod sa Diyos, isa po sa prinsipyo ng Diyos, maminamahal, o prinsipyo natin dapat ay yung tinatawag na godly living. Mamuhay tayo, mga minamahal, sa isang banal na pamumuhay. Isa sa banal na pamumuhay, sabi ng Biblia, mga minamahal, na tayo magpasakop sa mga namiminuno sa atin. Talagang hindi po natin lahat ng mga patakaran, mga rules ng ating gobyerno o ng ating pamahalaan, hindi po natin magugustuhan. Pero mga minamahal, ang katungkulan lang po natin ay tayo po'y magpasakop. Hanggat hindi po ito sinasaklawan yung ating pong karapatan na maglingkod sa ating Malapanginoon, hindi po tayo dapat, mga minamahal, kumakalaban. Maliban lang, mga minamahal, kay Shadrach, Meshach at Abednego. Yung si Shadrach, Meshach, Abednego, mga minamahal, at si Daniel, nung panahon nila, si Haring Nabukadnezar, siya po'y nasa mataas na kalagayan, siya po ang hari. Mga minamahal, pinasasamba niya sa mga graven images. Ito pong buong tao sa buong mundo. Meron siyang ipinatayong malaking rebulto. Mga minamahal, ang ulo'y ginto, ang katawan ay pilak, at ang braso, mga minamahal, ay puro mahalagang iyas, at ang kanyang buong katawan, maminamahal, ay puro mahalagang mga iyas, at pinaluluhod niya ang mga unang mananampalataya noon. Hindi sila sumunod noon sapagkat ito po, mga minamahal, ay labag naman sa kalooban ng Diyos. Pag sa kalooban ng Diyos lumalabag ang utos ng nasa pamunuan, pwede po tayong kumontra. Pwede tayong sumalungat, pero hanggat hindi ito, mga minamahal, nakalalabag sa kalooban ng Diyos, sabi ng Biblia, na tayo magpasakop sa mga namiminuno sa atin. Ang sabi ng banal na kasulatan, kung mababasa pa rin po natin, ito po dito po sa Proverbs 24, verse 21, mga minamahal, mababasa po natin dito, mga minamahal, na huwag tayo, mga minamahal,